Update po tayo sa lagay ng panahon ngayong isa ng bagyo ang binabantayang LPA. Kausapin po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Miss Connie, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Sa mga lugar, sir, ang inaasahang maapektuhan kaya ng bagyong Ada? Generally, kung titingnan po natin yung forecast track o yung pagtaya natin ng pagkilos ng bagyo sa loob ng 3 hanggang 5 araw, posibleng mapuruhan ng mga pag-ulan, mga paghangin itong silangang bahagi ng Visayas, in particular Eastern Visayas area, maging itong Caraga at ilang bahagi ng Davao Region at maging ilang bahagi po ng Bicol Region. Sa ngayon, may nakatas tayong mga wind signal nga dito sa Samar Provinces, Surigao Provinces, at sa Dinagat Island. At asahan pa po na posibleng madagdagan yung mga lalawigan na may wind signal sa mga susunod nating issuance ng Tropical Cyclone Bulletin. Inaasahan ho ba nating magla-landfall ito at kung sakali, saan ho kayang lugar? Well, Connie, kung titingnan natin yung forecast track ay hindi natin ito inaasahang magla-landfall. Pero kung titingnan po natin yung area of probability na tinatawag, ay hindi pa rin natin niro-rule out yung possibility na posibleng tumama ito dito sa may bandang southern Leyte area or anywhere over the eastern Visayas area or the southern part of Bicol region sa mga susunod na araw. Kasi malawak po yung tinatawag nating area of probability. Kaya ngayon pa lamang po, pinapayo natin mga kababayan natin dito nga sa Bicol region, sa eastern Visayas, at sa Caraga na patuloy na mag-monitor sa update natin regarding Tropical Depression Ada. Opo, at particular na sa Kabikulan, yung pinapangambahan po yung lahar di ba? Lahar flow, mud flow. Ano ho ba ang koordinasyon na dapat na ginagawa na ngayon? Well, unang-una po sa panig ng Pag-asa, patuloy po kaming nagkakaroon ng mga MC and other government agencies na partner natin sa disaster preparedness and mitigation. And then of course, natin, in particular sa Bicol region, doon po sa lugar na apektado sa kasalukuyan ng pagputok or yung activity ng Mayon Volcano, dapat din po patuloy na makapag-ugnayan sa kanilang local government, local disaster risk reduction managers para po sa continuous disaster preparedness and mitigation, lalong-lalo na may inaasahan nga tayong posibleng epekto ng bagyo sa kanilang lugar sa mga darating na araw. Opo, at sa bahagi rin, ito pong gumuhong landfill dyan sa barangay Binaliw sa Cebu, may inaasahan din ho ba tayong mga pag-uulan doon? Maapektuhan ho kaya yung search and rescue pa rin na ginagawa ngayon doon? Kung titingnan po kasi natin yung area probability, may chance na lumagpas pa ito sa landmass ng Eastern Visayas at bumaybay dito sa Central Visayas area. Kaya andun din yung abiso natin dito sa mga kababayan natin sa Central Visayas, pati yung ating Pag-asa Regional Service Division, sinimulan na pong makipag-ugnayan provincial disaster risk reduction managing officers and then with the LGUs para po sa disaster preparedness and mitigation dyan sa Cebu area. Opo, at kanina po sa ating monitoring, nasa 44 kilometers per hour po ito. Pero sabi nga, maaari pang lumakas ito pong bagyong itong Ada habang nasa karagatan pa. Ano ho ba ang latest natin ngayon sa lakas po nitong bagyong ito? Sa ngayon, tropical depression category pa lang itong si Ada. Ang lakas ng hangin, 45 kilometers per hour. Malapit sa gitna, ang pagbugso abot ng 55 kilometers per hour. Ngayon, in the next 24 hours, hindi natin niro-rule out na posible pang lumakas ito at maging isang tropical storm category na bagyo habang patuloy itong lumalapit dito nga sa kalupaan ng Eastern Visayas at Bicol region area. Kaya yung mga binanggit natin ngayon ng may tropical cyclone wind signal number 1, bukod sa posibleng madagdagan, ay posible rin tayong magtaas pa ng mga wind signal sa ilang lugar sa mga susunod nating issuance. Dagdag pa po dyan, yung weather advisory natin patungkol sa pag-ulan na dala nito, posibleng yung nakararaming bahagi nga ng Bicol region, ng bahagi po ng Caraga at Northern Mindanao, ang magkaroon ng forecast rainfall na pwede magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Alright, marami pong salamat sir sa inyo pong update sa amin. Maraming salamat din po at magandang araw. Yan po naman si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez.